Bagong utos ani Kristo, mag-ibigan sana kayo. Katulad ng pag-ibig ko. Hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinhagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay maitutulad dito. May isang taong maglalakbay, kaya tinawag niya ang kanyang alipin at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salapi ang bawat isa ayon sa kanya-kanyang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng 5,000 piso, ang isa na may 2,000 piso, at ang isa pa'y 1,000 piso. Pagkatapos, siya ay umalis. Humayo agad ang tumanggap ng 5,000 piso at ipinangalakal iyon. At nagtubo siya ng 5,000 piso. Gayon din ang tumanggap ng 2,000 piso ay nagtubo ng 2,000 piso. Ngunit ang tumanggap ng 1,000 piso ay humukay sa lupa at itinago ang salapi ng kanyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga aliping iyon at pinapagsulit sila. Lumapit ang tumanggap ng 5,000 piso. Wika niya, Panginoon, heto po ang 5,000 na bigay ninyo sa akin. Heto pa po ang 5,000 na tinubo ko. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Yamang naging tapat ka sa kaunting halaga, pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. Lumapit din ang tumanggap ng 2,000 at ang sabi, Panginoon, heto po ang binigay ninyong 2,000. Heto naman ang 2,000 piso na tinubo nito. Sinabi ng kanyang Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. At lumapit naman ang tumanggap ng 1,000 na piso. Alam ko po, kayo'y mahigpit, anya. Gumagapas kayo sa hindi ninyo tinamnan at nagaani sa hindi ninyo hinasikan. Natakot po ako, kaya ibinaon ko sa lupa ang inyong salapi. Heto na po ang 1,000 ninyo. Masama at tamad na alipin, tugon ng kanyang Panginoon. Alam mo palang gumagapas ako sa hindi ko tinamnan at nagaani sa hindi ko hinasikan. Bakit hindi mo yan inilagak sa bangko? Di sana'y may nakuha akong tubo ngayon. Kunin ninyo sa kanya ang 1,000 piso at ibigay sa may 10,000, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana, ngunit ang wala
kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Itapon ninyo sa kadiliman sa labas ang aliping walang kabuluhan. Dooy tatangis siya at mangangalit ang kanyang ngipin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesukristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Isa na namang talinhaga ang ibinahagi ni Jesus sa kanyang mga alagad tungkol sa paghahari ng Diyos. Sa tuwing gumagamit si Jesus ng talinhaga, hindi lang siya basta nagkukwento, kundi siya ay nagtuturo ng aral. Kaya nga, ang bawat detalye sa kwento ay may aral. Bawat salita may tinuturo na aral. Ang talinhaga ng talento ang kanyang ginamit para mangaral tungkol sa kahalagahan ng trabaho. Sabihin nyo nga po, trabaho. Yan. Sinong walang trabaho? Yan, yan. Narinig natin, may isang tao ang maglalakbay na minsang pinagkatiwala sa kanyang mga alipin ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salapi ang bawat isa ayon sa kanyang kakayanan. Take note. Malinaw sinabi yun. Binigyan ayon sa kakayanan. Kaya sabi ko, bawat salita, importante. Binigyan niya ang isa ng 5,000 piso. Magkano yung isa? 2,000 piso. At ang isa, 1,000 piso. At umalis. At umalis. Pagkaalis ng may-ari, yung unang 2, anong ginawa? Hello? Trinabaho ang salapi. Ginamit ang salapi. Inubos ba nila? Hindi. Ano nangyari? Tumubo. Kaya nang magbalik ang naglakbay na tao at sila'y sinulit, inodit. Ang unang 2 na alipin na doble ang ipinagkatiwala sa kanila. Ang 5,000 naging 10,000, no? Na doble. Tumubo pa ng 5,000. Ang 2,000 naging 4,000. Tumubo ng, ngunit ang tumanggap ng isa, dahil siya ay natakot. Anong ginawa? Binaon sa lupa ang natanggap na pera. Kaya sa huli, ano nangyari? Walang tinubo. Binawi pa ang kakaunting mayroon siya at ibinigay sa marami. Tinawag siyang masama at tamad na alipin, at saka itinapon sa kadiliman. Yung 2 nauna na tumubo sa ibinigay sa kanila, anong sabi ng Panginoon? Magaling at tapat na katiwala. Makihati kayo sa aking kagalakan. Kung titignan natin ang detalye ng talinhaga, may 3 bagay ang sinasabi si Jesus sa kanyang alagad. Una, ang bawat isa ay pinagkakalooban ayon sa kakayanan.
Sabihin nyo nga, kakayanan. Alam ng Diyos kung ano ang iyong makakaya. Alam ng Diyos kung ano ang ating kakayanan. Kaya hindi ka pwedeng mainggit-inggit lang sa iba eh. Kasi alam ng Diyos ang kakayanan mo. Kahit bigyan ka ng 1,000,000, alam niyang gastador ka. Hello? Ubus yan. Alam yan ng Diyos. Alam na alam. Pangalawang bagay na ipinapakita sa atin, walang dahilan para tayo ay magkumparahan sa isa't isa. Dahil alam niya ang kakayanan ninyo, hindi dapat tayo nagkukumparahan. Kung anong ibigay sa'yo, ipagpasalamat mo at pagtrabahuan mo. Hello? Malinaw ba yon? Kung anong meron ka, huwag kang tingin ng tingin sa iba. Pagpasalamat mo at pagtrabahuan mo, bigay yan ayon sa kakayanan mo. At pangatlong bagay na pinapakita sa atin, kapag napangunahan tayo ng takot, walang mangyayari. Kapag napangunahan ng takot, walang mangyayari. Tayo ay pinagkakalooban ng talento, hindi lang para sa pansariling kasiyahan, hindi lang sa personal enjoyment, kundi para sa pansariling kapakinabangan, personal productivity. Alam niyo po kahapon, nagpunta ako sa probinsya namin. Umuwi muna ako saglit kasi namatay yung lola ko, yung kapatid ng lola ko. So lola ko rin siya, namatay, 94 years old. At sa probinsya namin, para yatang hanggang buong baryo ay kamag-anak namin. No? Sa bawat may dadating, si auntie mo yan. No? Si uncle mo yan. No? Tinatanong ko nanay ko, paano ko siya naging auntie? No? Yung pinsan niya, second cousin ko. Mga ganong bagay. No? Ang layo-layo na kamag-anak ko pa. No? At may pinakilala doon ang aking nanay na namangha ako. No? Ako po talaga, lagi ko sinasabi, mahilig ako makipag-usap sa mga matatanda. Pinakilala ng mama ko, second cousin daw niya. Pero teacher niya noong grade 1 siya. Second cousin, di ba? Gano'n naman sa probinsya, sa baryo, no? Yung school, walking distance lang, no? Walking distance pero 5 kilometro, no? Di ba? Gano'n, no? So, teacher niya, no? Tapos pinakilala pa, no? Pinakilala niya na, ang mga anak niyan, ang anak niyan ay isang doktor, isang lawyer, isang food tech, isang nurse. Ang dami. 6 anak, lahat professional. Lahat professional. At kung titingnan ko yung mama, kung titingnan ko yung second cousin ng mama ko, yung uncle ko, napakasimple niya. Lahat ng anak nasa abroad. Napakasimple. Kung huhusgan ko itsura niya, mukha siyang magsasaka. Ganun kasimple. Alam natin itsura na magsasaka, di ba? Kasi hard work eh. At nung kumakain kami, tinanong ko siya, ano po ang naging trabaho ninyo noon? Sabi ni mama, teacher daw niya po kayo. Sabi na, alam mo, Father, 39 years akong nagsilbi sa Pangasinan State University. Ako ay dean. Dean doon ng College of Environmental Science. Nag-aral ako sa UP Diliman. Nag-doctorate ako doon. Sabi ko, pero paano mo nagawa yon? 6 anak mo na pinag-aaral. Naku, Father, sabi niya, Monday to Friday, teacher ako. Saturday, Sunday, magsasaka ako. Kalain mo yon? Monday to Friday, teacher.
Saturday, Sunday, magsasaka. At hindi lang yon, nag-aaral pa siya. No? Nag-aaral yung mga anak niya, sabay din siya nag-aaral. No? Kasi bilang teacher, para umangat pa, di ba? Kailangan mag-aral. No? Kasi teacher ng grade 1, nung kagagraduate lang niya, hanggang sa naging dean, hanggang sa makapag-doctorate siya, at hanggang sa mapag-aral niya at mapagtapos ang kanyang mga anak. Nabilib ako. Sabi ko, niyakap talaga ninyo ang pagiging magulang. No? Abay, sabi niya, Father, ganun talaga. No? Ganun talaga. No? Tingnan nyo, bawal ang tamad. Masama maging tamad. No? Lahat tayo pinagkalooban. Kaya mahihiya tayo sa Diyos eh. Yung pupunta ka lang sa simbahan, tapos magdadasal ka, hihingi ka ng kung ano-ano. Kung susulitin ka ng Diyos, ang itatanong sa'yo, anong ginawa mo sa binigay ko sa'yo? Hello? Ang lakas-lakas mo, hingi ka ng hingi ng yaman. Ang lakas-lakas mo, hingi ka ng hingi ng kalusugan, mag-jogging ka. Ha? Mag-walking ka. Di ba? Tayo, hingi lang na hingi. Gusto ko good health, Father. Ayaw naman maglakad. Ayaw mag-exercise. Gusto kain ng kain. Hingi ng hingi. Yan ang problema sa atin. Kaya magandang pinapakita sa atin yung talinhaga tungkol sa kahalagahan ng trabaho. Kaya bago ka manghingi, susulitin ka ng Diyos. Anong ginagawa mo? Anong ginawa mo sa binigay ko sa iyo? Tanging ang nagsipag, ang nagtrabaho lang, ang makikihati sa kagalakan at kasiyahan ng Panginoon. Ngayon, sinong masaya? O di yung uncle ko. Lahat ng anak, professional. Pero, hindi natatapos doon. Yung mga anak, nagsumikap din. Magiging doktor ka ba? Magiging lawyer ka ba? Magiging nurse ka ba? Kung ikaw ay hindi magtatrabaho? Ngayon, masasaya sila. Nasa abroad. Nakakapagtrabaho. Bakit? Kasi nagtiyaga at nagtrabaho. Mga kapatid, itong pinapakita ni Jesus sa talinhaga, walang puwang ang tamad at masama sa kaharian ng Diyos. Dahil sa huli, tayo ay susulitin, tatanungin kung ano ang tinubo natin. Amen? Amen.